Nagtatanong kung tuwing kailan ba dapat magpurga ng mga patiners. Kami po tuwing Good morning mga ka-asenso. Ito po from starter feeds. Nag-transition na po kami sa grower feeds po ng aming gilt o yung sa patining stage na sila. So dahil gagawin namin yung inahin, late na po kami nag-transfer sa grower. Nakaubos muna sila ng 3 sako ng starter at ngayon po ay ikatlong sako naman ng grower kanilang kakainin. So ngayon magpupurga po tayo. Sa mga nagtatanong kung tuwing kailan ba dapat magpurga ng mga patiners. Kami po tuwing magpalit po kami ng feeds, nagpupurga po kami. Ito po dahil dalawa sila, 2 kutsarita ng Pepe dewormer. Ito po, i-mix lang po natin ito. Ito na mabuti yung 2 kutsarita ng Pepe dewormer. Ibigay po natin dito sa gilt namin. Ito pinanganak noong May 31. Ngayon po ay September 11. Ngayon lang po kami nag-transition sa grower from starter feed. So magbibigay tayo ng Pepe dewormer para malinis po kanilang mga intestine. Pwede na ha. Ayan. Dito sa kapila. Ayan mga ka-asenso. From starter feeds papunta sa grower feeds ay nagpurga na po kami. Ang iba po kasi ang ginagawa nila, every month sila nagpupurga. Pero sa amin ay hindi naman. Tuwing magpalit lang po kami ng feeds. Ganun po ang pagpupurga namin sa aming mga papunta sa patining or sa papunta sa gilt. Kung pag pure patining ang gagawin, katulad niyan, pagbili po ninyo doon sa pinagbilhan ninyong breeder, 34 days old po ay nakapurga na po yung piglets na yan. Pagdating po sa edad nila na 60 days, purgahin nyo po ulit para malinis po yung mga parasites na nasa loob ng kanilang mga intestine. At pagdating naman po ng pag-transition na ninyo sa grower feeds, magpurga po kayo ulit. Ganun po ang aming ginagawa. Parang 2 beses po kami nagpupurga hanggang sa maibenta. Pero kung sa gilt naman, pagpalit po ng feeds from grower naman, papunta sa Mama Pro developer, ay magbibigay din po kami ulit ng pangpurga. At pagdating naman po sa malapit na mga anak, ika 105 days, ay nagpupurga po kami ulit. At pag walay po ng anak, magpupurga po kami ulit. Ganun po ang aming pagpupurga. Yan po, quality po. Ito po ay gilt po namin. Naka-diet lang po sila. Galing po sila sa starter feeds. Ngayon lang po sila naka-grower. Instead na tigi-1 sako ng starter feeds ang kanilang kakainin, ang ginawa ko po ay tigi-1 sakot kalahati. Ganun din po sa grower. 1 sakot kalahati din pong grower ang kanilang kakainin. At pagdating nila ng 5 months old, transition na po kami sa Mama Pro developer. Dahil nga po ito ay gilt po ito. Quality. Ang tatamad lang tumayo. Pero ang ganda po ng mga tindig ng mga yan. Ang bloodline po nito, large white, landrace, train. Pero wala po kayo makikitang batik dyan sa katawan nila. Puro pure white po yan. So nakuha po yan sa large white at saka landrace. Ito po medyo palong yung tenga o bagsak. Yan po ay more on dominant sa landrace. Landrace, kaya nakabagsak. Landracing. Ayan po, hanggang dito na lang po. Sana nakatulong ang video na ito sa mga nagtatanong.